Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Rodrigo Gapasin. At magkakaroon po tayo ng morning devotion sa umagang ito. At inaanyayahan ko po kayo na makinig, manood, at samahan po ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pinapag-pray ko po ito na ministry dahil sa ating pong kapanahunan ngayon na nasa pandemya tayo, mga kapatid, at bihira tayong makalabas at makapagbisita ng mga kapatiran, mga kaibigan po natin. Ito po ang ating naisip na pwedeng makatulong sa ating spiritual na buhay. Amen po. Dahil naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, katulad nga ng sinabi sa Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God." So kung ikaw ay meron ng pananampalataya o relasyon sa ating Panginoon, ay hindi po tayo pwedeng mabuhay na wala po ang salita ng Diyos. Amen po. Dahil alam niyo po, ang tayong mga tao ay meron po tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron po tayong espiritu. Kaya yung katawan po natin, ang kailangan po natin ay pagkain na physical. Mamaya mag-aalmusal tayo, mag-tanghalian, hapunan, meron pang merienda. No? Kasi kailangan ng ating katawan yan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi na ako kakain ng isang linggo, isang buwan, mamamatay po tayo. Ganoon rin po ang ating spiritual na buhay. Dahil meron po tayong espiritu, yun po ang sinabi ng Diyos, "Man shall not live by bread alone." Kaya alam po natin na napakahalaga po ang salita ng Diyos. Amen. Itinuturo po sa Biblia na ang isang mapalad na tao ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig, at kanyang pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan, at ina-apply po ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Yun po yung pinakamalaga, yung application. Kaya bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ay kung kayo po ay nanonood dyan ngayon sa umagang ito, ito po yung unang araw natin sa devotion live, ay binabati ko kayo. Medyo nabubulol ako kasi nagtatagalog tayo. Yaman tayo kini Apo, itidayti nga kanito. So alam ko ang audience natin ay hindi lang mga Ilocano, Tagalog, kaya siguro ang mas maraming nating pagsasalita ay sa Tagalog at saka sa konting English, at may Ilocano rin. Okay. So, kumusta po kayong lahat na nanonood ngayon sa umagang ito? At napakabuti po ng Diyos. Ang ganda ng umaga ngayon, maganda ang sikat ng araw. At nagising na naman tayo na may kalusugan. Tunay na ang Diyos ay napakabuti. Kaya tayo muna ay sumandaling pumikit at tayo po ay mananalangin. Amang banal, salamat po sa napakagandang umaga na ibinigay niyo po sa amin, Lord, at narito po kami na kami po ay magde-devotion, Lord. Bigyan niyo po kami ng talino, bigyan niyo po kami ng pangunawa, Panginoon, at amin pong maunawaan ang inyong salita. Salamat sa inyong paalala sa amin na ang tao ay hindi pwedeng mabuhay na wala ang inyong salita. Kaya tulungan niyo po kami na ang gawain po ito, kayo po ang maitaas, at kami po ay lalo pang tumibay sa aming pag-aaral. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na makatulong rin sa mga nanonood, nakikinig, Lord. Alam po namin ang inyong salita ay makapangyarihan, Lord. Wala po kaming kapangyarihan, kundi kayo po, Panginoon, na pwedeng magbago ng aming mga buhay, magbigay ng tunay na kaligayahan, kagalakan. Bagamat kami po ay nasa gitna ng pandemya, krisis,
Alam po namin, meron kaming Diyos na hindi kami iwan at pababayaan. Kaya Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso, maging sa umagang ito, Lord, at ibuhos niyo po ang maraming pagpapala sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po, ang ating devotion ay matatagpuan po sa Psalm 34, 8 to 10. Kaya kung mayroon po kayong mga Biblia, ay kunin nyo na po ang inyong mga Biblia at babasahin po natin sa English. Sa Psalm 34, 8 to 10. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, Psalm 34, 8 to 10. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. O fear the Lord, ye his saints, for there is no one to them that fear him. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita na atin pong nabasa sa umagang ito. So, pinamagatan ko po itong devotion po natin sa umagang ito, God is good. Amen. Kaya mayroon pong nauso yung, sabi nila, God is good all the time. So, totoo po yun, no? Nakasulat po yan sa Biblia at nakaka-encourage po mga kapatid na meron tayong Diyos na mabuti. Amen? So, makikita po natin dito na andito yung isang kasama nating pastor, dumating si Pastor Joel. Sandali lang. Pastor Joel, sandali lang naglalay. Okay, so happy birthday, Pastor Joel. Kaya sa umagang po ito ay makikita po natin talaga na nakaka-encourage po na God is good. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito sa Biblia, sa verse 8, O taste and see that the Lord is good. Ano po ba yung masasabi nating kabutihan ng Diyos? Magbigay ka tayo ng mga halimbawa na ang Diyos po natin ay mabuti. Napakarami, no? So, una siguro, tayo po ay binigyan niya ng buhay sa mundong ito at araw-araw siya yung gumagabi sa atin, no? Kahit mahirap ang buhay, alam natin na andyan siya. Meron po tayong kaligtasan ng ating mga kaluluwa na kung mamamatay po tayo ay pupunta po tayo sa langit kung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos natin at sarili natin tagapagligtas. No, may mga salamat sa Panginoon sa ating pamilya. Amen. Mayroon din tayong pamilya, spiritual family, physical family, siyempre yung asawa natin, yung mga anak natin, at yung spiritual naman ay mayroon tayong mga kapatiran. No? Salamat. At kumakain tayo araw-araw. Amen. No? Kahit po sa pandemyang ito ay ang Diyos po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Amen. Meron tayong lakas. No? So, meron tayong pagtatagumpay sa mundong ito. Meron tayong mga kalungkutan, mga problema. Pero ang Diyos po ay mabuti kung tayo po ay lumalapit sa Kanya. At hindi po natin mabilang ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. No? Amen. Meron tayong mga bahay, meron tayong sasakyan, meron tayong trabaho, meron tayong pera, may mga kaibigan tayo. Salamat rin sa salita ng Diyos. Salamat sa mga spiritual songs at sa mga lahat po sa ating pong buhay na ito ay talagang makikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Nung isang araw lang ay umulan ng malakas. No, salamat sa ulan, sa pag-iingat ng Diyos sa atin. Kaya yun lang po ay mga halimbawa na ang Diyos po natin ay talagang napakabuti. At napakaganda po, mga minamahal, ang ating sinasabi po dito ng Bible, O come and, sabi sa verse 8, O taste and see that the Lord is good.
parang pagkain, no? Taste, no? Ang ibig pong sabihin, atin pong maranasan, no? Ang kabutihan ng Panginoon, no? Nais pong iparanas ng Diyos sa atin na siya po ay mabuti. Kaya ang sabi niya, oh, taste and see, no? Makikita natin, sabi niya, ating matikman o ating maranasan, yun pong ibig sabihin, at makita ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. O, amen. Kaya, ang sabi po dito, blessed is the man that trusted in Him. So, ang ganda, no? Ang ganda yung sinasabi ng Biblia, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Kanya. Kaya pag minsan po ang tao kasi ay imbis na lumalapit sa Diyos, lumalayo sa Diyos, mga kapatid. Lalong-lalo ngayong pandemya ay sana ay lalo pa tayong lumapit sa Diyos. Sana ay meron pa tayong panahon sa pagbabasa ng Biblia, pag-pray, no? Meron tayong panahon na maglingkod, hindi lang tayo yung paupo-upo, yung nagse-cellphone tayo maghapon o ano yung ginagawa natin, parang hindi natin pinapansin ang Diyos, parang gano'n, no? Pinapansin rin natin pero hindi yung seryoso, no? Minsan ang tao kasi nagiging seryoso lang sa Diyos kung may mga problema, may mga kung talagang hindi niya nakaya, doon lang siya lumalapit sa Panginoon. Pero maganda po ang sabi dito na mapalad yung taong nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kahit mahina po ang ating pananampalataya, sabihin po natin sa Panginoon, no? Panginoon, palakasin niyo po ako, yung pananampalataya ko, ilid niyo po ako, gabayan niyo ako sa araw-araw, tulungan niyo po ako, Panginoon, wala po akong kakayahan. Ang Diyos lamang, no? So, tunay nga na ang Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Medyo naiiyak ako. Alam po natin na ang Diyos po ay talagang kung magtitiwala po tayo ay hindi niya po tayo pababayaan. Amen. At sabi po dyan, sa verse 9, ito po ang nais ng Diyos. Yung pagtitiwala po natin sa Diyos. Paano ba tayo magtiwala sa Diyos? Makikita po natin yan sa verse 9. Sabi po dito, "Oh, fear the Lord, ye His saints, for there is no one to them that fear Him." So, paano mo maipapakita na talagang nagtitiwala ka sa Diyos, naniniwala ka na mayroong Diyos, no? Ang nakikita po natin dito sa Biblia yung mayroon po tayong pagkatakot sa Diyos. Hindi po yung natatakot tayo na parang multo ang Diyos, no? Hindi po ganoon, kundi ang sabi po dito ang ibig pong sabihin ng takot meron po tayong respect, no? Meron po tayong yung reverential fear na sinasabi nga po nila. Yung meron po tayong respeto sa Diyos. At isa pang kahulugan ng fear the Lord ay hindi po tayo namumuhay sa kasalanan, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng sabihin, nagtitiwala ako sa Panginoon, no? Siya yung aking kaligtasan, pero ang buhay naman po natin malayo sa Diyos, no? Hindi po natin rin respeto ang Diyos, tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, no? Dapat po alam nyo, ang kasalanan kasi masarap gawin yan. Minsan kasi yung nabubuhay pa tayo sa laman, no? Narito pa tayo sa laman, mga kapatid, no? Minsan kahit Kristiyano tayo ay natutokso tayo at tayo nakahagawa ng kasalanan kasi talagang appealing talaga ang kasalanan. Pero mas maganda, no, na iwasan natin at talikuran ang kasalanan, mga kapatid. Magkaroon po tayo ng respeto sa Diyos, igalang po natin ang Diyos, no? Kasi kung mauunawaan mo kung ano talaga yung Diyos, ay meron po tayong pagkatakot sa Kanya. Ang Diyos po natin ay galit po talaga sa kasalanan. Maalala nyo yung sa Old Testament, si Moses at saka yung mga Israelites, di ba, nagkasala sila sa Panginoon, no? Nagpunta lang si Moses sa bundok, yung mga Israelitas na naiwan doon sa lugar nila ay gumawa ng mga hindi maganda sa Panginoon at nagalit po ang Diyos. No, pinarusahan po sila at nakakatakot talaga, no? Alam niyo, pag magalit ang Diyos,
ay dahil po sa ating kasalanan. Kaya nagkakaroon po ng pandemya. Ito po ay isa pong nagpapakita na galit po ang Diyos, no, sa mga kasalanan na ating pong ginagawa. Makikita rin po natin yan kahit tayo mga magulang, pag ang anak natin ay iba yung ginagawa, ay nagagalit po tayo. At ganoon rin po ang ating Panginoon. No? Amen? Kaya mga minamahal, palakasin po natin ang ating spiritual na buhay. Mahirap, no, na tayo talaga ay sa ating lakas na atin pong pagtagumpayan ang kasalanan. Tayo po ay magtiwala lang sa ating Panginoon. Aminin natin sa Panginoon, mahina tayo. Aminin natin na hindi natin kaya at ang Diyos lang ang pwedeng tumulong sa atin. Amen? At napakaganda, mga minamahal, dahil sinabi po dito sa verse 9, "For there is no one to them that fear Him." Parang hirap intindi, no? No one. For there is no one. Parang sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Parang hindi mo gusto, parang ano. Pero hindi po yun ang ibig sabihin. Yung I shall not want, wala na akong hahanapin pa. So yung sinasabi po dito sa verse 9 ng Psalm 34, pag tayo po ay may takot sa Diyos at tayo po ay namumuhay na ayon sa kanyang kalooban, tayo po ay iniiwasan natin, iniiwan natin yung mga kasalanan, ay wala na tayong hahanapin pa, no? So, ang ganda, no? Wala na tayo, magkakaroon po tayo ng kontentong buhay, masayang buhay, yung peaceful na buhay, mga kapatid. Wala na tayong hahanapin pa. Talagang mararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos. At dinagdagan niya pa po sa verse 10. Ang sabi po doon, "The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing." No? Mayroon pong siyang ginamit na illustration. Yung young lions, sabi niya, ay nagkukulang at talagang suffer hunger. Talagang nagugutom po sila. Pero, sabi niya dito, ang naghahanap o seek the Lord, inuuna niya ang Panginoon, shall not want any good thing. Tingnan niyo mga kapatid, no? Dinoble niya yung shall not want. Yung ibig sabihin, talaga pinapakita ng Diyos na maraming pong blessings ang ating matatanggap, no? So, yung lion, yung young lions ay nagkukulang po siya at siya po ay nagugutom, pero yung mga may takot sa Diyos, no? Ang ganda yung sinabi niya dito sa verse 9, yung saints, no? Tayo po yun, mga anak ng Diyos, no? Sabi niya po dito na shall not want any good thing, no? So, ang ganda na talagang mararanasan po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, tatanungin kita kapatid, nararamdaman mo ba ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Pag-isipan po natin, no, napakarami po ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, mayaman po talaga itong salita ng Diyos. Kung lagi po nating binabasa, minemeditate, sabi natin, God is good. No? Kung may problema ka, oh, God is good. Narinig mo, nabasa mo sa Biblia, God is good. No? Kaya nga, makikita natin si Apostol Pablo na nabilanggo, mapupugutan na ng ulo, na sentensyahan na po siya, pero sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Parang hindi natin maunawaan. No? So, sa gitna po ng pagsubok ay meron pa rin siyang kagalakan. Ganito rin po yan sa gitna po ng pandemya. Siguro namumroblema po tayo ngayon, baka tayo mahawa at mamatay sa pandemya ito, sa COVID na ito. Pero isipin po natin, God is good. Amen? Magtiwala po tayo sa Panginoon. So yan po ang ating maikling devotion sa umagang ito. Kaya sana ay maulit-ulit ito, sana mapakinggan nyo at mapanood nyo itong maikling devotion na ito, mga minamahal. At hindi gaano akong magaling sa pagbibideo kasi, kaya sana ma-improve po natin ito at i-share po ninyo at maging kaugalian po natin na unahin ang Panginoon, no, sa ating mga buhay. So, magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at magkaisa tayo o sama-sama nating
maranasan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga minamahalo, i-meditate nyo lang po ito, no? Psalm 34 verses 8 to 10. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po sa inyong salita. Tunay nga po na napakabuti po ninyong Diyos dahil nais niyo pong ipalasap sa amin at amin po makita ang inyong kabutihan. Panginoon, tulungan niyo po kami, linisin niyo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa buhay na ito, amin pong pipiliin na ang inyong kalooban sa aming mga buhay at amin pong pipiliin na lumapit po sa inyo at lumakad po sa inyo. At salamat po sa oras na ito na naumpisan po namin ang morning devotion through FB Live at pagpalain niyo po ito na inyong mga salita at pagpalain niyo rin po ang mga nanonood sa umagang ito, Panginoon. Binibigay po namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus, itong aming samot na langin. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.